Sobrang Latina ni Auntie. Sobrang Latina. So, anyway, marami akong nababasa talaga na mga comment. Anyway, hindi ko na isa-isahin, auntie ko. Pero nakikita nyo naman yan sa comment section pag nag-post ako ng video ko. Yan, na nagpapakita ng kilikili auntie ko na yung sabi daw, mas maganda daw talaga sa dalaga na walang buhok sa kilikili. Yan daw. Pero pag may asawa naman daw, okay lang yun kasi may asawa na. Ay, nako. Pero feeling ko talaga, auntie ko, hindi siya feeling. Kumbaga, for me, decision naman yun ng tao. Uy, decision ko yun na hindi ako mag-ahit ng buko sa kilikili. At of course, decision din yan ng mga kalalakihan kung magugustuhan nila yung isang babae na hindi nag-aahit ng buhok sa kilikili, auntie ko, mga angkol. So, habang maaga pa, syempre ipapakita ko yung aking sarili na ako mismo hindi nag-aahit ng buhok sa kilikili. Syempre, pag, for example, may manliligaw sa akin, example lang yan ha, pag mayroong manliligaw sa akin, tapos sasabihin niya na, uy, bakit ka naman hindi nag-aahit ng buhok mo sa kilikili, na turn off ako? It's okay. Respeto ko yung desisyon ng isang lalaki na hindi niya ako magugustuhan at is because na hindi ako nag-ahit ng buhok sa kilikili. At ganito pa siya guys, when I was college, mga first year college ako, maraming mga criminology, ganda so much maraming mga or mga criminology talaga, yung mga something na liligaw-ligaw sa akin, so ganyan, syempre 'di ba? Pretty naman ang auntie nyo. Oy, marami yung mga nanliligaw-ligaw sa akin when I was first year college, second year college, na nagko-courting sila sa akin. So, tapos, nang friend na kami sa Facebook, sabi niya, mag-friend nga tayo sa Facebook. Siyempre ako, ibigay ko naman yung Facebook ko. Yung personal Facebook ko, si auntie ko, mga uncle ko. Siyempre yung naka-profile, nakaganyan ako ng profile, naka-flaking ng armpit ko. May mga post ako ng mga picture ko doon. Nakita yung kilikili ko. Lalong-lalo pag New Year, Christmas, as in, bumibili ako ng damit na pang Christmas. At, of course, para naman na, ganyan, sando na red, ganyan. Tapos pinapakita ko yung kilikili ko, celebrating for another year for Christmas, ganyan. Tapos nakikita nila yon pag ina-stock nila yung aking mga picture. Tapos sabay comment na, alam mo yung feeling na parang nagkagugustuhan na kami, 1 week na kaming nasa talking stage. Nagkagustuhan na, tapos nakita yung picture kong ganun. Tapos sabay sabi sa akin sa personal sa school, hoy, bakit hindi ka naman nag-aahit ng buhok mo sa kilikili? Paano kita mapapakilala sa mga magulang ko? Paano pag nakita ng magulang ko yung kilikili mo? Sabihin nila, ang dugyot mo. Stop na kaagad yung talking stage. Hindi niya na agad ako magugustuhan. Putol na agad ang karelasyon. It's okay. Hindi naman ako nasaktan kasi desisyon niya yon. Malay mo yung magulang nga nila, makita ako na merong buhok sa kilikili, tapos i-insultuhin lang ako, tapos masasaktan lang din ako. Kaya hindi na namin natuloy yung talking stage na yon. Tapos, when I was senior high naman, marami talagang nagka-courting sa akin dati. Siyempre, pretty yung auntie nyo. Uy, guwapa man kaayo, diba? So, galing pa ng province galing pa ng Capiz, magpapakabog pa yung mga Ilonggo sa mga Tagalog. No! Siyempre, ako, medyo matured na ako sa kanilang lahat. Kahit mga teacher, nagko-courting sa akin. Tapos nang nakita na ng teacher ng mga binata, nagko-courting sa akin. Uy, bakit ganyan naman ang kilikili ng auntie ko? Ayun, turn off na naman si uncle. It's okay for me. Kaya simula ng pandemic, mga 2018, 2019, never ako nagka-boyfriend. And happy talaga auntie ko na continuous man ang pag-aaral ko. Siguro, kung wala akong buhok sa kilikili, tapos nagka-jowa ako agad, abay, baka may anak na nadusi ang auntie nyo. Baka may anak na at hindi na nakapagtapos ng pag-aaral dahil marami man nagkakagusto sa akin. Oy, pero may mga lalaki naman talaga. Tapos, balik tayo doon. When I was college naman, mga second year college, nagkaroon ako ng boyfriend ko, taga NCST naman siya. Private school college, medyo mayaman yun, Tapos, criminology siya. So, graduating na siya. Intern na siya kasi OJT na si uncle. Tapos, nang nakita, dating app man, Nagde-dating app. Tapos, yung dating app ko talagang sexy. Kita yung mukha, walang kilikili. Nung nag-friend na kami sa Facebook, naglipat na kami sa Facebook, uy, ay, kita na naman ni uncle ang kilikili ko.
Tapos turn off naman si Uncle, oy. Pero nagkita na kami once. Syempre nagkita kami once, siya naka-uniform ng intern na pang criminology. Tapos ako naka-uniform ang pang school namin. Ay talaga naman. Guwapa, plakada, may makeup. Pagkakita namin, nagustuhan niya ako. Sabi na sa akin, you're so pretty and you're so cute. Bagay-bagay kita. Kay ako, matangkad. Sabi niya, matangkad siya kay 6-footer masay. Pulis nga siya, magpupulis nga, diba? So, 6-footer. Tapos ako, gamay. 5 buwan lang, gamay kaayo. Parang ganito lang kami magsama. Pero sabi niya, gusto ko kasi mga maliliit. Tapos ang nakita niya yung kilikili ko. Sabi niya, patingin nga ako sa personal. Patingin ako nang nakita niya to. Turn off man si Uncle. Turn off. Marami akong experience sa mga naghagusto sa akin, pero nato-turn off pagdating sa kilikili ko. Tapos yun, yung dahilan kung bakit hindi ko inahit yung kilikili ko. Sabi ko, at yun, kinat ko muna ang usapan kay dumating ang pamangkin ko, sigaw-sigaw man, oy. So, let's go back na. Tapos, ano na yung usapan natin about sa kilikili? Ayun, turn off naman na si Uncle sa kilikili ko, oy. Pero, yun yung dahilan ko, auntie ko, na hindi ako magahit ng buko sa kilikili. Sinasabi ko sa mindset ko talaga, kung nagugustuhan niyo ako dahil sa katawan ko, nagugustuhan niyo ako dahil sa pag-uugali ko, dahil mabait ako, nagugustuhan niyo ako dahil sa face ng mukha ko, bakit hindi niyo ako magugustuhan sa kilikili ko? That's okay. O sige, maghanap na lang ako ng lalaki na talagang tanggapin ako ng buong buo. Oo, te. Tanggapin niya ako ng buong buo, te. Tanggapin niya ako sa mukha ko. Tanggapin niya ako sa pag-uugali ko. Tanggapin niya kung sino ako. Tanggapin niya din yung decision ko na hindi mag-ahit sa kilikili. I'm so happy talaga, auntie ko, na mayroong lalaki na nagkakagusto sa akin. Na talagang complete package na siya. Na talagang gusto niya ako. Gusto niya yung lahat-lahat sa akin, and that's enough. Ay, naku, auntie ko, I'm so happy naman talaga. Uy, pag yan yung mangyari. Siyempre, nagustuhan ka na sa mukha mo, nagustuhan ka pa na may buhok sa kilikili kasi decision mo yan. Pero sa totoo naman talaga, auntie ko, kung gusto ko mag-ahit ng kilikili ko, wala namang problema. Uy, kung gusto niya mag-ahit ako, wala namang problema. Yun nga lang, nire-respeto niya yung kagustuhan ko. At yun ang pinaka-perfect combination sa isang relasyon. Yung wala kang tinatago, hindi ka nahihiya na ipapakita yung sino ka. 'Di ba? Hindi lang kaplastikan. Ayun yung pinaka-perfect na talagang tatagal talaga kayo. Okay? Ikaw ba? Baka may tinatago-tago ka pa sa asawa mo, 'di ba? Kasi ako never ako nagtago-tago talaga, auntie ko. Pakita ko talaga yung kung sino ako. Kung madaldal ako sa personal, ganyan talagang ugali ko. Kung gwapa ako, gwapa talaga 'yan. Kung may buhok sa kilikili, ay perfect man. Oy. Pero, pagdating naman sa pagkakaibigan, hindi naman matter kung meron kang buhok sa kilikili. Marami naman kasi ako kaibigan, marami akong friendship, na simula talaga na, talagang pag nakita nila yung kilikili ko, huy, auntie ko, nakita kita sa TikTok, you're so famous. Tapos, yung minsan, mga professor ko, nakikita ako, sabi niya, huy, nakita kita sa social media, napaka-famous mo. Sabi, may isa naman doon na professor, na talagang friend ko, sabi niya sa akin, huy, ano ba yan? Nakikita na talaga kita sa kay Kuya Kim. Napanood kita kay Kuya Kim. Napanood kita sa ano ba yung dating palabas si Kuya Kim nang bago pa lang siya sa bago pa lang siya sa GMA. Yung dapat alam mo, sabi niya, uy, nakita kita sa Good Morning Do. Kaya na-interview ka. Uy, nakita naman kita sa ganito sa TV. Kasi dati na makasagsaga ng mga pandemic talaga, auntie ko. Yun, maraming mga TV network yung mga nag-aano sa akin. Tas, kaya nakikilala din ako ng mga professor ko. Tapos nakikilala ako ng mga classmates ko, ay, napaka-famous mo dahil sa kilikili. Ay, si Klaway ko. Sa kilikili mo, pero ako, yeah, that's because beautiful. Latina, diba? Pero naging okay naman na siya. Oy, sinasabi ng mga professor ko, that's okay lang naman talaga. Sa totoo lang, it's okay talaga na hindi ka mag-ahit ng buhok sa kilikili kasi normal lang man yan. Hindi naman ang may gawa niyan. Diba? It's normal, diba? Kasi nga, wala naman tayong putok, tapos mabait tayo sa tao. So, that's normal, siya lang. Nabubulol lang ako.